Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, syempre, Sunday ngayon, Family Day, at marami na hong nababad trip, nai-stress ho sa mga iba't ibang balita ho. Dito ho sa mainstream media, social media, about ho dyan sa maanumalyang flood control project. No. O, dito naman tayo mga kababayan sa good news, ha? Sigurado matutuwa mga DD-shit nito. Good news. According ho, kay Attorney Conti, ha? At dito sa ICC, ito hong si Digong, kahit daw ho malaman, lumabas ho sa pagsusuri sa kanyang utak. Although lalabas halimbawa wala na sa sarili, nag-uulanin na, or lahat-lahat na, sapi. Ang good news ho mga kababayan ay mananatili pa rin daw ho si Digong sa ICC. Hindi pa rin daw ho makakauwi. Diyan pa rin daw ho siya sa ICC for life. Yan ang ating good news mga kababayan. Palakpakan naman! Puro na lang tayo bad news Di ba? Dito naman tayo sa good news. Pakinggan natin ito mga kababayan, ha? Hindi na ho natin naharap yung video kasi minsan ABCB nagka-copyright. Pakinggan na lang po natin to. Matapos si pag-utos ng ICC Pretrial Chamber 1 na isailalim sa medical exam si dating Pangulong Rodrigo Duterte para masuri kung nasa tama siyang kondisyon na makadalo sa mga pagdinig, ipinaliwanag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang dalawang posibleng senaryo o kahihinatnan base sa magiging resulta ng pagsusuri kay Duterte. Sakaling ideklarang fit to stand trial ang dating Pangulo, maaari nang ituloy sa lalong madaling panahon ang naudlot na confirmation of charges hearing. Pero kung idedeklarang unfit to stand trial ang dating Pangulo, ayon kay Conti, ititigil lamang at hindi i-dismiss ang kaso laban kay Duterte. Mananatili pa rin ang dating Pangulo sa kustodiya ng ICC at rerepasuhin ang kanyang kaso kada 4 na buwan. Gayunman, duda pa rin ang kampo ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa totoong kalagayan ng... Stop muna natin. Grabe, no? Yung ginagawa palang hearing kay Digong kada 4 na buwan. Tama pala yung sinabi ni Attorney Conti. Itong kanyang kaso, pwedeng tumagal ho 8 to 10 years. 8 to 10 years. Meron pa kayang, uso pa kaya, uso pa kaya politics? Every 4 months. So, lumalabas 3 beses sa isang taon. Ganun lang. Pwede talagang tumagal ng 8 to 10 years ito. Tuloy natin. Yan ang dating Pangulo dahil saan nila'y paiba-ibang pahayag ng ilang kaanak ni Duterte. Gaya na lamang ng sinabi ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, October 15, na nalulungkot at dismayado ang dating Pangulo dahil hindi ito makatulong sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Ito mismo yung problema namin doon sa kampo ng mga Duterte dahil conflicting at confusing ang kanilang naratibo. Actually, mga kababayan, napakarami talagang conflict. Sa totoo lang, parang nagkakaroon ng imbentuhan. Parang gumagawa sila ng invento issue para ang simpatya ng mga follower ni Digong. Actually, hindi naman buong Pilipinas. Hindi naman ubra sa pula loyalista, dilaw kakampik itong mga drama nila. Actually, sa kanila mga taga-subaybay lang, mga follower ho nilang mga DD shit. Katulad dati, dumadalaw sila. Yung mga anak niya, especially ito si BP Sara, paghaharap sa labas ng ICC, okay naman daw si Digong. Sabi pa nga nila, maganda raw doon, para lang daw siyang nasa kondo. Sabi ni BP Sara. Wala naman silang sinasabing hindi maganda sa kalagayan ni Digong. Nung lumabas na ito, nung namasyal minsan dyan yung dating asawa ni Digong, si Elizabeth Zimmerman ba yun? Sabi butot balat daw.
Ayun, sinakyanan ng mga anak niya, sinakyanan na ni Roque, at sino-sino mga taga-subaybay niyang vlogger. Ginawa ng issue yung butot balat. Sabi ko nga, kailan ba huling nagkita itong dalawang ito, itong dating mag-asawa na ito? Baka naman ini-expect pa ni Elizabeth Zimmerman, si Digong ang itsura nung unang pagkakakilala pa nila, nung kabataan nila. Siyempre matanda na. Ano ba ini-expect mo dyan? Siyempre, uugod-ugod. Ilang taon na ba? 82. Siyempre, payat na talaga kasama sa pagtanda. Meron bang matanda na, 82? Gusto nyo, chubby pa? Gusto nyo, 82, maliksi pa gumalaw? Ano ba yan? Tapos, wala naman sila sinasabi na ito si Digong, nadatnan ng unconscious. Si Harry Roque may binanggit. Dati raw, may nakakausap siyang taga-ICC. Natagpuan daw unconscious. Nagtataka naman tayo, bakit ngayon lang sinasabi ni Roque ito? At ba't dati wala naman sinasabi ang pamilya ni Digong, pati yung mga anak niya na nakita si Digong ng unconscious? Ba't si Roque lang ang nagsasabi ngayon? Tapos sinabi naman kay VP Inday Sara Duterte, ba't ngayon lang nila na-update? Imposible naman dating nalaman nyo na unconscious si Digong tapos ililihim nyo. Konting kibot, mini-mainstream media nyo, binabalita ninyo. Tapos, noong nakaraan, wala na raw sa sarili ito si Digong. Ulyanin na, hindi na raw makapag-trial, wala nang naaalala. Ngayon naman, may bagong interview si VP Sara Duterte. Si Digong daw ay masama ang loob niya. At hindi raw siya makatulong sa usaping flood control. Korupsyon. Di maliksi pa utak. So, hindi totoong wala na siyang naaalala. So, conflict eh. Conflict talaga eh. Sabihin may mga bagay sila na mga binabanggit na hindi na nila naaalala dati. Tapos nagkaka-conflict ngayon kapag may iba silang pahayag. Tuloy natin. Basta ng isang tao impaired yung cognition, kung ano man yung mental na problema niya, hindi na yan nakaka-interesado sa korupsyon dito sa Pilipinas. In fact, the testimony of Sara Duterte is one evidence to prove that President Duterte is fit for trial. 3 eksperto ang susuri sa kalusugan ng dating Pangulo. Bubuin sila ng isang forensic psychiatrist, neuropsychologist at geriatric and behavioral neurologist. Hanggang October 31 ang ibinigay na deadline sa panel of experts sa pagsusumite ng report sa ICC registry. Wala pang komento rito ang defense team, pero ibinahagi ni Vice President Duterte ang naging dasal niya sa Manawag Church sa Pangasinan nitong Sabado. Humingi lang po ako ng magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC. Sa ngayon, tuloy ang panawagan ng mga naulila ng drug war na umusad ang kaso laban sa dating Pangulo sa pag-asang makakamit na ang anilay mailap na hustisya. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Ayan maliwanag mga kababayan, mga ka-analyze na according kay Atty. Conti, lumabas man na hindi fit para humarap ito si Digong sa mga paglilitis, mananatili pa rin daw sa ICC itong si Digong. Kasi hindi nga natin alam kung paano sila magproseso ng kaso dyan kasi ibang bansa nga yan eh. Ito si VP Inday Sara na nagsimba sa Manawag. Umihiling na siya na ay malagpasan daw ng kanyang tatay ang kaso doon sa ICC. Ito naman mga pamilya ng biktima ng war on drugs, extrajudicial killing ay humihingi rin ng dasal sa Panginoon na malagpasan nila ito, magtagumpay sila. Sino kaya papakinggan ng Diyos? Si Digong, na kung saan siya gumawa ng war on drugs, nagkaroon ng extrajudicial killing at sinasabi niya may mga pinatay siya, o itong mga nasa laylayan, mga mahihirap na maralita na kung saan ay nabiktima ho ang kanilang mga pamilya ng war on drugs, extrajudicial killing. Buti pa nga ito si Digong, mga kababayan, buhay pa, umabot pa sa ganyang edad. Tapos ang kulungan pa, hindi nga kulungan yun kasi wala naman hong rehas eh. Parang
Yung detention center niya parang condo unit na sa atin na simple. May aircon, may lutuan pa. Parang naka-staycation eh. Oh. Eh, hindi katulad ho ng mga biktima ng war on drugs at extrajudicial killing na kung saan mga minor de edad, bata. Sabi ko nga, paano kung yung ibang bata dyan ay nag-iisang anak, nag-aaral, at kung saan ay siya lang ang pupwedeng tulay para maiahon niya ang kahirapan ng kanyang nanay at tatay. Kumbaga siya ang breadwinner. Baka iba dyan, working student pa. Paano yun? No? Sino kayo nakakaawa? Ano? Si Digong? Or yung mga kabataan na kung saan ay ang igsi lang ng ibinuhay? Namatay pa sa hindi magandang pamamaraan. Eh si Digong daw, matanda na, dapat daw hindi ganun. Eh buti nga nakarating siya ganong edad. At saka talagang matanda nakulong. Nakulong. Eh matanda rin nangyari yung war on drugs extrajudicial killing. Ilang taon na ba siya naging presidente? 70 plus na eh. Di ba? Oo. So maswerte pa rin ho si Digong, mga kababayan, ano? Buti nga ito, si Digong may mga supporter pa. Kasi may sigaw ng ganyan. Eh, nung namatay yung mga kabataan nga, tignan nyo, ano? No? Kawawa ho. Okay, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.